Sir, may sasabihin daw siya. Hindi, ano naman eh. Yung sa request ni Sir Arik, nakalaban ko dapat. Sabi ko nga kahit walang TF eh. Sabi ni Sir Arik sa akin, okay lang ba nyo, battle ka walang TF? Sabi ko, tangina sir, may sayad ka ba? Oh! Siguro naman karamihan ng mga fans ng Flip Top ay may mga iba't ibang iniidolang Flip Top MC. Minsan pa nga ay hindi lang isa kundi dalawa o higit pa sa 5 ang ating iniidolo. Sa tinagal-tagal nga ng Flip Top ay napakarami na ngang malalakas na MC ang nagsidatingan. Meron naman nagpahinga lang at meron ding tuluyan ng iniwan ang pagbabattle sa Flip Top. Tulad nga nila Delo, Crisimix, Basilio, Batas at marami pang iba. Para sa inyo, sino ang gusto nyong makalaban nila sa kanilang pagbabalik? O di naman kaya anong dream match ang gusto nyong makita sa darating na event ng Flip Top? Hindi man lahat ay posibleng mangyari pero siguro naman yung iba ay maikasya ni Sir Enigma. Kaya naman bilang fans rin ng Flip Top ay gumawa rin ako ng 10 dream match na posibleng mangyari sa Flip Top sa hinaharap. At paalala muna, ang matchup na ibabagi ko sa video ito ay pang sariling opinion ko lang. Kung meron man kayong matchup na sa tingin nyo ay magandang panoorin ay pwede kayong mag-comment sa baba at atin yung pag-usapan sa susunod nating video. So tara na! Para sa ating top number 10, Zaito vs Manda Baliw. Ito magandang panoorin na magsagupa ang dalawang ito lalo pat parehong komedyante. At hindi rin nagkakalayo ang estilo nila sa pagpapatawa at pareho pa nga silang magaling manglait ng kalaban. Marami na tayong nakitang mga laban ng dalawang ito at masasabi natin na di talaga mawawala ang kakulitan nila sa kanilang mga battle. Marami ng beses na sinabi ni Manda Baliw na gusto niyang makalaban si Zaito mapasunugan man o sa Flip Top. Kaya para sa akin ay napakagandang matchup ito kapag naikasa ito ni Sir Arik. Hoy, pangit! Hindi mo malaman kung source ba o asset. Harlem pag nagagalit, JD pag nakagamit, Empoy pag nagdiet, Almoralde pag nag-ahit. Puking ina ka. Nanay mo na nga lang tumatawag sa yung pogi, nagsisinungaling pa. Boss Arik, sa susunod wag mo na itong tulungan makalabas. Ang yabang, ang putang inang kahambugan wagas. Pag nagkwento sa inuman, akala mo kasi yung big time na matigas. Pag uwi, putang ina, walang maisaing na bigas. Oo, alam ko, parehas tayong nakulong. Yung sa akin may dahilan, yung sa'yo, katangahan. Alam mo, sabi ni Enigma, ang sarap mong sapakin. Alam mo nang may pulis, diniretso mo pa rin. Top 9, Katana vs K-Ram. Hindi malabong magkaharap ang dalawang ito dahil na rin sa mga unexpected na match-up ni Sir Arik. Kahit sabihin pa natin na bagong salta lang si Katana sa Flip Top ay di natin may tatangging kaya niya na makipagsabayan sa mga battle MC ng Flip Top. At isa pa nga dyan ang kakaiba nitong paraan sa pagpapatawa. Although magkaiba sila ng estilo ni K-Ram pero sa tingin ko magiging classic talaga pag nagkaharap itong dalawa. At dagdag mo pa dyan ang mas lalong pag-improve ni K-Ram sa kanyang pagpapatawa. Pero kung tutusin, Nikki, hindi ka naman talaga pangit, Repa. Mali ka lang talaga ng pinasukan mong planeta. Tignan nyo naman kasi yung itsura. Puro bibig na yung muka. Siguro pag nagsisipilyo ka, hanggang siko yung bula. Sumali to sa Family Feud. Napaka-bobo mo, tangina. Tinanong ka, ilan kasya sa isang motorsiklo? Ang sagot mo, 5. Kalong sa kaliwa, kalong sa kanan. Tigisa sa likod at harapan. Pinagkasya yung 5 sa motorsiklo. Wala bang palakpakan dyan? Hoy, bobo! Ang pangit mo naman maging move it. Tangina, kawawa ang kas mo. Pag may nag-book na isa, sasabihin niya, wait lang mama, antay pa tayo ng 3. Top 8, Akata vs AG Power. Malamang maraming nabigla sa naging performance ngayon ni AG Power sa laban niya kay Shay. At sa tingin ko ay medyo nasaktan si Shay sa mga personal na banat ni AG Power sa kanya. Sa daming MC ang masakit na magsalita sa Flip Top ay masasabi kong si Akata ang nababagay na maging katapat ni AG Power ngayon.
Yun nga lang kung papayagan pa ni Sir Arik na lumaban si Akata sa flip top. Pero di lang natin alam, malay mo sa pagdating ng tamang panahon at oras, magkaharap itong dalawang to. At isa lang ang masasabi ko, kung sakaling magkaharap to, siguradong maraming madadamay. Now you all know why ba't naging Moko Jean at mimicry kanyang style. That's identity crisis mga bay, pagkat wala nga siyang matinong father figure. You don't want to be like your dad. Kaso ikay tumandaring may decision making na sablay. Kaya hindi na ako magtataka kung bukas makalawa, magawa mo nang magpakamatay. I will fully understand your reason to commit suicide. At di kita babansagang hangal. Mas okay na nga siguro yan kesa iyong matunghayan epekto ng iyong kapalpakan sa mga tao mong mahal. O ano? Time na? Ayaw mo na? Sakit na? Tuloy pa! Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay niyo hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to, kakantutin mo yung sarili mong anak. Top number 7. Jonas versus Pistolero. Di natin may pagkakailangan na si Jonas ang nangingibabaw na komedyante sa era ngayon. At masasabi natin kaya niya nang sumabay sa mga old gods na komedyante ng flip top. Makikita natin sa mga interview ni Jonas na si Saito yung gusto niyang makalaban. Siguro pwedeng mangyari ito, pero kung freestyle Saito lang naman ang makakalaban niya ay malamang magiging boring yung laban. Pero depende pa rin yan sa inyo kung sila talaga yung gusto nyong dream match. Para sa akin, mas kayang sabayan ni Pistolero ang kakulitan ni Jonas sa battle. Lalo pat magkagrupo sila at magkasama sa taping ng Batang Quiapo. Malamang mga nakakatawang personals yung marinig natin sa kanila. Sino bang matatakot dyan sa itsura mong ang kulit? Tignan nyo yung katawan, ang laki ng tiyan, tas walang puwet. Tignan nyo! Tignan nyo! Hindi ako sinungaling. Ganyan na ganyan yung katawan ng mga chismosa dun sa amin. Tapos gusto mo katakutan ka dyan sa napili mong imahe? Eh kahit si Lord natatawa nung ginagawa ka eh. Sabi ng Diyos oh. Tapos ko na si Paulo. Dagdagan ko lang ng tiyan. Sa tiyan pa ulit. Wag na sa puwet. Alam ko lakad ng nanay ng anak mo. Pero hindi na para ibunyag ko dito yon, makuha ko lang yung boto. Sapat na sa akin na malaman nila na sa pekpek niya may tattoo siyang demonyo. Real talk! Ayaw nyo maniwala, search nyo sa TikTok. Naka-bathing suit, nandito yung sungay. Kalahating mukha lang yung makikita mo bandang taas. Ibig sabihin yung bibig nandun sa lugar kung saan yung ihi lumalabas. So pag nagsisex kayo, nakapikit ka lang, pinapakinggan yung ungol niyang malakas. Kasi pag tumitingin ka sa pekpek niya, para kang chinutsupa ni Satanas. Tangin ng sex life yan, oh. Isipin mo maroromansa ka lang, kakainin mo lang yung pussy, sir. Tapos pag dilat mo, kalaplapan mo si Lucifer. Top number 6. Lipgram versus Apex. Sa sunugan sana matutupad ang dream match na ito kung sinipot lang ni Lipgram si Apex. Pero di natin masasabi at baka sa flip top mangyari ang naudlot na laban ng dalawang to. Para sa akin solid kung sakaling maglaban sila, lalo pat malaki na ang in-improve ni Lipgram sa mga laban niya ngayong taon. Kilala nga natin itong si Lipgram na mahusay sa pagmamak ng mga linya at dito nga nadali si JL.
At syempre kayang-kaya ito sabayan ni Apex lalo pat magaling din naman si Apex sa mga mocking lines. Malamang mahalongkat dito ang naudlot nilang laban sa sunugan lalo pat nagkaroon ito ng issue. Sabi niya kay Lanceta, anong bago sa disenyo? Kung yung disenyo, pare disenyo. Eh kung isinga mo na lang kaya yan para masabi mo ng diretso. Ano yon? Yung grabe? Pwede kong gawing gravy? Tapos yung gravy, pwede kong gawing Gary V? Kaya kamusta paghahanda mo? Davao na lang yung venue, baka sabihin mo na naman, sinulat mo lang yan sa eroplano. Magyayabang na naman ng 2 days prep tapos hindi niya kabisado. Kasi pag malakas na yung kalaban at kayang-kaya siyang matalo, yun ang mabisang paraan para may excuse agad sa tao, tarantado. Ngayon sa akin mo yan gawin lagi itong all-out, men. Bagsak agad sa isang linya parang pole dancer. Pag nagpamalas ng galing, palaging showtime, sir. I'm always kicking in the ring na parang Shawn Michael. At syempre dahil umabot ka sa part na ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko ay nanyanyahan muna kita na mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated kung may lalabas akong video tulad nito. At syempre papalo at like na rin ang ating Facebook page. Nag-upload ako doon ng mga iba't ibang content about sa hip-hop. Napakalaking suporta na yan para sa ating munting channel. Maraming salamat at patuloy tayo. Top 5. Shernan versus Badang. Ito nasama ko lang sa dream match ko hindi dahil sa estilo nila sa battle, kundi sa kanilang beef. Matatandaan na hinamon ni Badang si Shernan ng isang battle sa PSP. Yun nga lang at hindi daw afford ni Sir Pibos ang TF ni Shernan. Kaya malabong magkaharap sila ni Badang. At kung sa flip top na naman ito may kasa ay siguro imposible din dahil ayaw na Enigma na pabatilin si Badang sa flip top. Maganda sanang magkaharap silang dalawa para matuldukan ng hidwaan nila at hindi puro parinig sa social media. Pucha, rhyme yun ah. Yan ang epekto na kahuhuli ng Pokemon nakaabot sa disyerto. Kakahanap ng rare ni Tarantado ang nahuli si Saito. At hindi nyo pa alam saw-saw titis sa issue to? Para maging trending, makikisakay para maging trending din si Gago. Pati post ko sa Facebook, binabantayan mo. Wala naman akong naalala na nag-hair yung nanay ko para gwardyahan mo ako. Ang gwardyahan mo yung mga amo mo, si Looney at si Abra. Dahil pag may nabwisit sa kanila at basagin ang muka, parang si Enigma. Nangyari na to nung 2x2, pero walang katambal na M-Psych. Masasabi niyong iba ako magseryoso, parang love at first sight. Kalabang ko, nananalo lang pag mandadamay at malalait. Ang problema mo, malaki lang tiyan ng kalaban mo, pero di naman ganun kapangit. Top 4. Sinyo versus Basilio. Another trending to kapag naikasa ang labang ito. Marami mga fans ang naghihintay na muling bumattle si Basilio sa flip top at madagdagan na rin ang kanyang battle dito. Isa nga si Basilio sa mga battle MC na pagdating sa pagpapatawa ay masasabi nating legendary na. At kahit nga isang battle lang sa solo ang kanyang nagawa ay matalagang maraming mga fans ang natuwa dito. At halos umabot nga ito ng 25 million views ang solong battle nito. Kaya malamang maraming mag-aabang sa laban na ito lalo pat si Sinyo ang kanyang makakatapat. Laban ng All Gods komedyante at OG ng Joker. Kaya maawa ka! Maawa ka sa misis mo, brother! Baka pwedeng pakiconsider! Paano pag binabakhag ng partner? Parang magpapalit ng galon sa water dispenser! At ang nakakabader, yung My Day, panay jogging pa yan. Imagine nyo na lang, pag nagja-jogging to nung walang damit, parang Titan na pinakawalan. May bala ka pang ituro sa amin ang tamang landas? Natatanda mo pa ba yung una mong luwas? Di ba sumakay ka ng bus? 2 pintuan na yung bukas, sa bintana ka pa lumabas. Bintana, tamang landas. Top 3. 6th Street versus GL. Ito sobrang digdigan ito kung magkataon na magkaharap itong dalawang to.
Parehong champion at parehong lyrical sa sulatan. Sa tingin ko, kayang-kaya ni GL sumabay sa tirador ng Timog lalo pat marami na siyang napatunayan at marami na din siyang tinalo na malalakas ng battle MC. Marami pang mga malalakas na battle MC na pwedeng itapat kay Sixth Street pero napili ko lang talaga si GL. Kasi medyo lubit ko yung style niya para itapat kay Sixth Street. Inuulit ko, pang sariling opinion ko lang ito. Kung may sarili kayong dream match, pwede kayong mag-comment sa baba at ating yung pag-usapan sa susunod nating video. Simulan natin sa question. Mark, Kajente di ba yung kaniyang pangalan? When no question, Mark, na nakaabot ka ng finals, kaya ating palakpakan. Kung yung question mark mo ay simbolo ni Joker sa sobrang hanip sa tawanan, was question mark ko rin ay simbolo, pero ito'y karit ni kamatayan. Ano game? Dalawa na lang tayo sa isa buhay, pagkat parehas ng bugbog nagpaluhod. Kwento ng panalo mo sa isa buhay, malugod kong binuod. Tatlong sunod mo na W, mauudlot nagpalubog. Pagkat sa WWW, ako yung tutuldok sa kasunod. Kaya eto na, yung sirena sa mga halimaw na tulog, sa pagkain na busog, sa lalim na lubong may malalakas na huulit, na sa radar na sagap. At syempre, eto rin si Ralph, kung gusto nyo ng warm up. Kaya tara na mga Diyos, ahon na, sumakay sa torrent, pero kaya ba ng old god sumabay sa current? Top number 2, Tipsy D versus Moth. Ito posibleng magkaharap itong dalawang ito sa paparating na event ng Flip Top. At sa tingin ko, kayang-kaya ni Tipsy D na bigyan ng talo itong si Moth, lalo pat mas lalong lumakas ang mga sulatan niya ngayon. Marami na ngang umaasa na makikasa ito at marami na ding nag-aabang. At marinig na natin sa mga battle nila na kinukull out nila ang isa't isa. Kaya malamang pagbigyan ito ni Sir Arik sa susunod na battle. Siguro mas magandang panoorin ito kapag isa buhay finals mangyari ang sagupaan na ito. Energy ball? Gagawin di kaya itong mag-isa ni Goku. Taas ang dalawang kamay, kaliwa ko'y berde, palaging go signal sa punches nagpapadapa. Kanan ko'y asul, marka ng bawat sapak ay agad na pasa. Punches after punches, ikay kinulayan. Pero teka, paano naging Goku? Anong kinalaman? Kaliwa green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging sayan. Pero di ko masisi kung na-chope yung mga dapat kong kalaban. Yung Tipsy tsaka ST gumedli nag-atrasan. Kaya si Sayad yung sinalang na masasabi kong wala lang. Dahil sa lasing tsaka banta, ikaw yung hiram na tapang. At para naman sa ating top number 1, Smugglas versus Loney. Ito na siguro ang pinakamagandang matchup na mangyayari kapag naikasa. Sigurado akong napakaraming tao ang manonood nito lalo pat pagbabalik Flip Top ito ni Loney. At saka nakakamiss din makita siyang bumabattle sa entablado. Dito natin makikita kung kaya bang bumawi ni Loney kay Smugglas sa solo. Natatandaan na tinalo din ito ni Shi sa solo battle nila doon ng Ahon 6. At ito nga ang nagbigay ng unang talo sa kanya. Kaya naman para sa akin mas okay talaga pag nagkaharap itong dalawang ito. Siguro naman posible pa rin itong mangyari lalo pat active pa naman si Smugglas sa battle rap. Nandito na ang professor ng professor mo para turuan ka ng lesson. Mas kabado ka pa sa batang tuturukan ng injection. Mas nervyoso ka pa sa tulak na inabutan ng inspection. Daga ka na nga, dinadaga ka pa. Ano yon, Inception? Lagi mo sinasabi, alam mo ang tunay na relihiyon. Bakit? Ilang relihiyon ba alam mo sa mundo? Ha? Puro pahaging ka sa Katoliko pero sa mga Muslim, hindi. Teka lang. Pwede mo sabihin, hindi nyo napansin. Sayang yung pangalan mo, naging Christian ka pa man din. Panayhanap ka sa mali, panayhanap ka ng mali dun sa iba, dun palang gago, butas ka. Ayaw mong maniwala sa rebulto, pero kala mo kung sinong santo umasta. Bilan na kayo pampaswerte, sabi ng tindera. Swerte pala bakit binibenta? Tingin mo, tama ka ba dun? Tama ka? Tama ka? That's a fact. O tama ka pala bakit galit ka? Alam mo, tama ka na, galit ka pa, lakas ng tama mo Para sa inyo, kaninong matchup ang gusto nyong maikasa? At sinong mga battle MC ang sa tingin nyo ay dapat na maglaban? Pwede kayong mag-comment sa baba at atin niyang pag-uusapan sa susunod nating video.
Hanggang dito lang guys yung ating video sa araw na ito at maraming salamat sa inyong panonood. Marami pa po akong inihandang content about sa flip top kaya kung maaari ay pakiabangan na lang po. Bago tayo mamaalam ay inanyanyahan muna kita na mag-like ng video na ito at maraming salamat. God bless.